Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at tumatanggap ng pensyon mula sa SSS o GSIS, pakinggan ninyo ito ng maigi dahil ang balitang ito ay maaaring magbago ng inyong buhay ngayong Marso 2026. Hindi ito hula, hindi ito chismis. Ito ay nakabatay sa mga pinakabagong patakaran na pinag-uusapan ngayon sa loob ng Kongreso sa opisina ng SSS at sa GSIS mismo. Maraming seniors ang hindi alam at nakakaawa talaga na may pera silang karapat-dapat na matanggap ngayong buwan. Pero hindi nila natatanggap dahil hindi sila nakakaalam ng tamang proseso. May iba na ang pensyon ay nabawasan ng hindi nila alam kung bakit. May iba namang hindi nakakapag-avail ng mga dagdag na benepisyo dahil hindi sila naabisuhan ng maayos. Kaya ngayon, uupo tayo ng masinsinan at pag-uusapan nating lahat. Tulad ng magkaibigan na nag-uusap sa hapagkainan ang tungkol sa posibleng 7,500 na pensyon kung sino ang karapat-dapat, ano ang kailangan ninyong gawin bago matapos ang Marso, at kung paano ninyo maaaring mapakinabangan ng husto ang bawat pisong para sa inyo. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Marahil ay naririnig na ninyo ito sa balita sa Facebook sa mga grupo ng seniors ang 7,500. Na pensyon pero bago kayo masabik ng husto, kailangan nating linawin kung ano talaga ang nangyayari. Sa kasalukuyan, ang pinakamababang pensyon ng SSS o tinatawag na minimum pension ay nakatakda sa pagitan ng 2,000 hanggang 4,000. Bawat buwan depende sa inyong bilang ng kontribusyon. Para sa GSIS, ang minimum pension ay may iba't ibang antas din depende sa inyong serbisyo at sahod habang nagtatrabaho kayo noon. Ang katotohanan ay maraming seniors ngayon ang tumatanggap ng mas mababa sa 5,000 bawat buwan at sa presyo ng pagkain ngayon, hindi na sapat iyon. Kaya naman nitong mga nakaraang buwan may mga mambabatas sa Senado at sa Kamara na aktibong nagtataguyod ng panukalang batas na mag-aangat sa minimum SSS pensyon sa 7,500 bawat buwan. Ang isa sa mga pinakaaktibong sumusuporta rito ay ang ilang senador na matagal nang nagtataguyod para sa karapatan ng mga seniors. Ang panukalang ito ay hindi bago. Paulit-ulit itong isinusulong sa loob ng maraming taon. Pero ngayong 2026, maraming nagbabago sa loob ng Kongreso at may mas malakas na pressure na maaprubahan na ito. Anong tanong ay kailan at sino ang magdedesisyon? Ang sagot ay hindi lang isang tao o isang opisina. Ang desisyong ito ay dumadaan sa Kongreso sa Pangulo at sa SSS Board of Trustees mismo. Kaya habang hinihintay natin ang opisyal na anunsyo, ang pinakamahalagang bagay na kailangan ninyong gawin ay siguraduhing handa kayo na ang inyong SSS o GSIS records ay updated at tama. Para kung dumating na ang pagbabago, matatanggap ninyo agad ang buo ninyong benepisyo. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakaimportanteng tanong. Ikaw ba ay kasama sa makakatanggap ng mas mataas na pensyon? Una, kung ikaw ay miyembro ng SSS at nagretiro na bilang isang pribadong empleyado o self-employed na nagbayad ng kontribusyon sa SSS, ikaw ay posibleng makikinabang sa pension increase na ito basta ikaw ay nakakatugon sa minimum na bilang ng kontribusyon. Para sa SSS, kailangan ng hindi bababa sa 120 monthly contributions para maging qualified sa retirement pension. Kung kulang ka pa rito, mahalaga na pag-usapan natin ito mamaya. Pangalawa, kung ikaw ay dating government employee at miyembro ng GSIS, naiiba ang iyong sitwasyon. Ang GSIS ay may sariling pension structure na hindi direktang apektado ng SSS. Pension increase. Pero huwag mabigo dahil may sariling mga benepisyo ang GSIS na maaring hindi mo pa nag-a-avail at pag-uusapan natin yon mamaya. Pangatlo, anito ay importante kung ikaw ay miyembro ng SSS na ang kontribusyon ay kulang pa sa 120 months. May paraan pa rin. Ang SSS ay may tinatawag na voluntary contributions na nagpapahintulot sa mga retires o malapit ng magretiro na magpatuloy ng pagbabayad upang maabot ang minimum na kinakailangan. Kausapin ang pinakamalapit na SSS branch tungkol dito bago matapos ang Marso. At para sa mga OFW na seniors, kayong mga nagtatrabaho sa ibang bansa noon at naghulog sa SSS, kayong lahat ay may karapatang mag-claim ng pensyon basta natugunan ninyo ang requirements. Huwag hayaang lumipas ang inyong karapatang iyon nang hindi mo ito kinukuha. Ito ang bahagi na gustong-gusto ko. Dahil dito talagang maaaring magulat kayo. Maraming seniors ang tumatanggap ng pensyon pero hindi nila alam na may iba pang mga benepisyo
silang maaaring i-avail ng sabay-sabay. Ang una ay ang 13th month pension. May karapatan kayong makatanggap ng ika-return, buwan ng pensyon bawat Disyembre. Para sa SSS pensioners, ito ay otomatiko para sa mga qualified. Para sa GSIs, may kanya proseso. Kung hindi kasigurado na natatanggap mo ito, tumawag o pumunta sa inyong opisina at itanong ng direkta. Ang ikalawa ay ang health coverage na kasama sa inyong pagka-pensioner. Kung ikaw ay SSS o GSIS pensioner, may karapatang makatanggap ng PH Health Benefits. Para sa inyong mga medikal na pangangailangan, ang problema ay maraming seniors ang hindi nakarerehistro ng maayos kaya naman hindi sila nakikinabang nito. Siguraduhing naka-update ang inyong PhilHealth records at alam ng ospital o klinikang pinupuntahan ninyo na ikaw ay pensioner. Ang ikatlo ay ang EA or Emergency Cost of Living Allowance. Ito na isang dagdag na halaga na paminsan-minsang ibinibigay ng pamahalaan lalo na sa panahon ng mataas na inflation. Hindi ito laging available pero kapag inilabas ito ng gobyerno, dapat ay nasa listahan kayo ng mga tatanggap. Paano masisigurado iyon sa pamamagitan ng pag-update ng inyong contact, information sa SS o GSIS at pagiging aktibo sa pagsubaybay ng mga opisyal na anunsyo? Ang ikaapat at ito ay para sa aming mga GSIS members ay ang survivorship pension. Kung ikaw ay viyuda o biyudo ng isang dating government employee, maaari kang may karapatang makatanggap ng bahagi ng kanilang GSIS pension kahit na wala na sila. Maraming viyuda ang hindi nag-a-apply nito dahil hindi nila alam. Kung kayo ay nasa ganitong sitwasyon, pumunta sa pinakamalapit na GSIS office at itanong kung qualified kayo. Ngayon, pag-usapan natin ang bahagi na medyo malungkot. Pero kailangan nating marinig ang mga posibleng bawas sa inyong pensyon. Una, kung ikaw ay may utang sa SSS or GSIS, halimbawa, may salary loan o calamity loan na hindi pa nababayaran, posibleng ang iyong monthly pension ay may bawas para doon. Ito ay tinatawag na loan offset. Ang magandang balita, maaari kang makipag-usap sa opisina para sa restructuring o mas mahabang payment term. Huwag hayaang lumaki pa ang bawas ng hindi ninyo sinusubukang ayusin. Pangalawa, may mga kaso kung saan ang isang pensioner ay natuklasan na sobra ang ibinayad sa kanya ng SSS o GSIS dahil sa administrative error. Sa ganitong kaso, ibabalik ng SSS o GSIS ang sobrang bayad sa pamamagitan ng pagbabawas ng susunod na mga pensyon. Kung bigla kang nakatanggap ng abiso tungkol dito, huwag matakot. Pumunta agad sa opisina, humingi ng detalyadong explanation at alamin kung tama ang computation. Pangatlo, may ilang seniors na nag-avail ng lump sum retirement benefit nung una. Ibig sabihin, natanggap nila ang lahat ng pera ng isang beses pagretiro at hindi na sila karapat-dapat sa monthly pension. Kung sa tingin ninyo ay mali ang ginawa noon at nais ninyong suriin ang inyong records, maaari kayong humingi ng statement of account sa SSS o GSIS para malaman ang inyong kasalukuyang status. Maraming seniors ang nagtatanong, may buwis ba sa pensyon? Ang simpleng sagot para sa karamihan sa inyo ay hindi. Sa ilalim ng kasalukuyang batas ng Pilipinas, ang mga pension benefits mula sa SSS at GSIS ay tax-exempt. Ibig sabihin, hindi kayo dapat nagbabayad ng income tax sa inyong monthly pension. Pero may isang kabyat. Kung ikaw ay nagtatrabaho pa rin at kumikita ng karagdagang kita bukod sa inyong pension, posibleng ang iyong total income ay mapasailalim na sa income tax. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga na kumonsulta sa isang accountant or sa Bureau of Internal Revenue para malaman ang inyong obligasyon. Para sa mga seniors na may investments o rental income, kahit mababa ang halaga, maganda ang mag-ingat at mag-consult bago mag-file ng returns. Ang BIR ay may espesyal na desk para sa senior citizens sa maraming opisina at maaari kayong humingi ng tulong doon ng libre. Ngayon, pag-usapan natin ang mga practical na tips kapag pumupunta kayo sa SSS o GSIS office dahil alam nating lahat na hindi laging madali iyon. Una, laging magdala ng photocopy ng lahat ng inyong documents, ang original at photocopy ng inyong SSS ID o GSSU Mindirth Certificate. At kung may kasama kayong reklamo o inquiry, magdala ng written request para mas maayos ang proseso. Pangalawa, pumunta ng maaga bago mag-9 ng umaga kung maaari lalo na sa mga branch sa Maynila o malalaking lungsod. Maraming seniors ang nagrereklamo na napakahaba ng pila at umaalis na lang silang walang naabot.
Ang trick ay pumunta sa pinakasimula ng oras ng opisina. Pangatlo, gamitin ang online services ng SSS at GSIS. Ang SI may SSS na portal. At ang GSIS ay may guaps o kaya ang GSIS Touch na kiosks sa maraming opisina. Sa pamamagitan ng online, maaari ninyong suriin ang inyong contribution records, loan balance at pension status nang hindi kayo lumalabas ng bahay. Kung hindi kayo sanay sa computer, humingi ng tulong sa inyong mga anak o apo, ito ay para sa inyong kapakanan. Pang-apat, kung mayroon kayong reklamo tungkol sa inyong pensyon, halimbawa kulang ang natanggap, hindi pa dumating o may maling computation, huwag matahimik. Magsulat ng formal complaint letter at i-file ito sa opisina. Mayroon silang obligasyon na sagutin kayo sa loob ng itinakdang panahon. Ang inyong tinig ay mahalaga. Ang huling bahagi na pag-uusapan natin ngayon ay kung paano ninyo maaaring mapakinabangan ang bawat piso ng inyong pensyon. Una, suriin ang inyong enrollment sa Senior Citizens Card para sa 20% discount sa pagkain, gamot at iba pang bilihin. Maraming seniors ang meron nitong card pero hindi regular na ginagamit. Bawat beses na bumibili kayo ng gamot sa botika o kumain sa restaurant, gamitin ninyo ang card. Sa loob ng isang taon, makakaipon kayo ng malaking halaga. Panel kanpet pagkaileong, pag-isipan ang may SSS pension loan na available sa mga aktibong SSS pensioners. Ito ay isang short-term loan na may mas mababang interest kumpara sa mga money lenders. Huwag hihiram sa mga 5 to 6 na nagtatago-tago sa sulok, mas mapagkakatiwalaan ang opisyal na programa ng SSS. Pangatlo, kung mayroon kayong asawa na hindi pa nagko-contribute ng sapat para sa kanilang sariling pensyon, pag-usapan ang posibilidad ng voluntary contributions habang may oras pa. Mas maganda na may dalawang pensyon ang isang household kaysa isa lamang at panghuli, makipag-usap sa inyong pamilya. Huwag itago ang inyong sitwasyon sa inyong mga anak o mga mahal sa buhay. Ang paggas na organisal ng inyong mga dokumentong pangretiro, ang inyong SS, number, GSIS records, PhilHealth ID at lahat ng benepisyo. Sa itang regal damar, ninyong ibigay sa inyong sarili at sa inyong pamilya. Kung mangyari ang hindi inaasahan, alam ng inyong pamilya kung saan hahanapin ang lahat. Mga kababayan, ang 75 na pension ay isang pangako na matagal na nating pinaghihintay. Hindi natin alam kung kailan eksakto ito magiging katotohanan. Pero ang pinakamahalagang bagay ay maging handa tayo. I-update ang inyong records, suriin ang inyong mga benepisyo. Huwag hayaang lumipas ang 1 pisong para sa inyo nang hindi mo ito kinukuha. Kayo ay nagtrabaho ng husto sa buong buhay ninyo. Kayo ay nagbayad ng kontribusyon. Kayo ay may karapatan sa bawat sentimo ng pensyong iyon. At kami dito ay patuloy na magbibigay ng pinakabagong impormasyon para sa inyo. Kung nakatulong ang video na ito sa inyo, i-share ninyo ito sa inyong mga kaibigan at kamag-anak na seniors. Marami sa ating mga kababayan ang nangangailangan ng impormasyong ito pero walang access dito. Kayo ang magiging tulay para makarating sa kanila ang mensaheng ito. Salamat sa inyong pakikinig. Ingatan ninyo ang inyong sarili at huwag kalimutang isubscribe para sa susunod na mga update na mahalaga para sa inyong pension at retirement benefits. Hanggang sa muli, mabuhay kayong lahat. M.